araw sa lahat. Ako pala si Ninang Catherine Joyerin, ang inyong magiging guro sa asignaturang Pilipino, Baitang 7. Ngayong araw ay may panibagong kaalaman na naman tayong matututunan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, nagagamit ang wastong mga panandang anaporik at kataporik ng pangalan. Ang mga pangalan ay may mga pananda na ginagamit sa mga pangungusap upang ang mga ito ay hindi na muling banggitin sa pangungusap. Ito ay mga salita na nakakawing sa mga salita, parirala o sugnay na tinatawag nating kohesyong gramatikal. Maiiwasan ang pag-uulit-ulit ng pangalan kung gagamit ng panghalip. Tulad ng siya, sila, niya, tayo, kanila, kanya, at iba pang panghalili sa ngalan ng tao. Ginagamit naman ang panghalip na ito, iyon, dito, rito, doon, roon, at iba pang pananda o panghalili sa ngalan ng bagay, lugar, hayop o pangyayari. Sa pagpapahayag ay mayroong dalawang paraang ginagamit upang mapag-ugnay ang mga pangungusap. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatungkol o referensya. May dalawang uri ang pang-ugnay na ito, ang anaporik at kataporik. Anaporik o anapora. Ang panghalip ay nasa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan binanggit sa unahan ng teksto o pahayag. Halimbawa, si Gabriela Silang ay tinaguri ang unang babaeng martir dahil sa katapangan at kagitingang ipinamalas niya sa bansa. Makikitang sa halimbawang ito, mayroon tayong dalawang salita na kapwa tumutukoy sa iisang tao lamang. At ito ay walang iba kundi ang pangalang si Gabriela Silang at ang panghalip na niya. Kung mapapansin ninyo na unang binanggit ang pangalan at ang tiyak na pangalan ng tao ay si Gabriela Silang, bago ang panghalip na pamalit sa panawag ng tao na niya. Kaya, ito ay malinaw na halimbawa ng anaporik. Isa pang halimbawa, ang lalawigan ng Cavite ay dinarayo ng mga turista dahil sa magagandang lugar at tanawin na matatagpuan dito. Sa halimbawang ito, mayroon tayong dalawang salita na tumutukoy sa iisang lugar at ito ay walang iba kundi ang pangalang Cavite at ang panghalip na dito. Mapapansin ninyo sa pangungusap na naunang binanggit ang pangalan kaysa sa panghalip. Kaya, ito muli ay isang malinaw na halimbawa ng anaporik. Ngayon naman ay dumako tayo sa kataporik o katapora. Ito ay panghalip na ginagamit sa unahan ng teksto o pahayag bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan ng teksto o pahayag. Ibig sabihin, kabaligtaran lamang ito ng anaporik. Halimbawa, hindi matatawaran ang kanilang sakripisyo sa panahon ng pandemya. Kaya naman, itinuturing ng mga bagong bayani ang mga doktor at nurse. Ang halimbawang ito ay isang halimbawa ng kataporik dahil nauuna ang panghalip kaysa pangalan. Ano nga ba ang panghalip sa halimbawang ito? Walang iba kundi ang salitang kanilang. At ito ay bilang pananda
sa pangalan na mga doktor at nurse. Isa pang halimbawa, dapat natin itong gamitin at paunlarin. Ang wikang Filipino ay ipagmalaki natin. Sa halimbawang ito, nauunang muli ang panghalip kaysa pangalan. Dito gumamit tayo ng panghalip na itong para tukuyin ang pangalang ang wikang Filipino. Kaya ito ay malinaw na halimbawa ng kataporik. Bakit mahalaga ang paggamit ng panandang anaporik at kataporik ng pangalan? Una, magiging maikli at mabisa ang pahayag. Pangalawa, maiiwasan ang pag-uulit-ulit ng salita. At pangatlo, magiging organisado ang ating isusulat o sasabihin. Tandaan, kapag anaporik at kataporik ang pinag-uusapan, mahalagang bigyang pansin natin ang pangalan at panghalip na ginamit sa pangungusap. Dahil ito ay makatutulong upang malaman natin kung anong uri ng referensya ang ginamit. Kapag ang panghalip ay nasa unahan ng pangalan, ito ay anaporik. Samantalang, kung ang panghalip ay nasa unahan ng pangalan, ito naman ay kataporik. Subukin natin ang inyong sarili kung naiintindihan na ba ang anyong anaporik at kataporik. Magbibigay ako ng mga pangungusap at sasabihin kung anong anyo ito. Simulan na natin. Una, ang pag-ibig sa kapwa ay mahalaga lalo na kung ito ay tunay at dalisay. Sagot, ito ay anaporik. Pangalawa, hindi alintana ng mga magulang ang hirap sa paghahanap buhay, masiguro lamang ang magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sagot, ito ay isang anaporik. Pangatlo, nakatanggap sila ng regalo kahapon, kaya naman labis ang kaligayahan na naramdaman ni Lucky at Lino. Sagot, kataporik. Pang-apat, nahuli sa klase si Jenny kaya napagsabihan siya ng guro. Sagot, anaporik. At panglima, nakalimutan niyang dalhin ang perang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Kaya naman, hindi nakabili ng pagkain sa kantina si Joshua. Sagot, kataporik. Nasagutan mo ba ang lahat ng tama? Kung oo, binabati kita. Ibig sabihin, naiintindihan mong mabuti ang ating paksa. Ngayon ay mahusay at madali mo nang masasagutan ang mga gawain sa inyong banghay gawain. Muli, ako si Ma'am Catherine. Magkita-kita tayong muli sa ating sunod na talakayan. Mag-ingat at pagpalain.